Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon. Welcome dito sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. At sa araw na to, ang topic ko ay Rodrigo Duterte is a spiritual warrior and hero. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan bilang isang witness, magpapatotoo na si Tatay Digong ay isang spiritual warrior at hero sapagkat yung pangalan niya ay nasasaad din dito sa aklat na to. At para patotoo, ipakita ko sa inyo ang katotohanan na ang pangalan ni Tatay Digong ay naririto sa aklat na to. Eto. President Rodrigo Duterte. Tayong mga tao ay hindi lang tao na ipinanganak sa laman. At maliwanag din nga na sinabi ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lang o dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Jesus na ating paglingkuran ang Diyos sa ating katawan. Honestly, si Tatay Digong ay hindi lang tao na pinanganak sa laman, na pinanganak sa sinapupunan ng kanyang ina, kundi siya ay isa ring espiritu na ang kanyang kaluluwa ay pinanganak sa espiritu ng Espiritu Santo. Dahil ang ating kaluluwa ay siyang espiritu na kawangis ng Diyos Ama, na siyang tinanggap ng lalaki at babae. At bilang isang tinawag ng banal na spirito, ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang mission ko ay magpahayag ng katotohanan. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Gusto kong ibahagi sa inyo na ang labanan dito sa mundo hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan. Gusto ko ring ibahagi sa inyo yung ibang parte sa kasaysayan ng ating bansa para makita nyo ang katotohanan kung bakit namuhay sa kadiliman ng ating bansa. At ang kinakalaban ni Tatay Digong, honestly, ay yung mga demonyo na silang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa na silang naghahari-harian at feeling nila sila yung mga Diyos dito sa mundo. Honestly, ang ating bansa, ang totoong pangalan niyan ay hindi Pilipinas, kundi Maharlika. Sa kasaysayan, ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan, naging tanyag, at maraming mga ngalakal noon ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit kalakal, at ang tawag noon sa pakikipagpalit kalakal ay barter. Yung mga ibang nasyon na dumating sa atin, kasi noong unang panahon walang relihiyon sa ating bansa, ipinahayag sa akin ng banal na spirito, ng Espiritu Santo, na siyang Diyos na lumikha sa akin, na siyang nagbibigay ng buhay sa akin, na siyang parati kong kasama dahil yung aking katawan, templo rin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ang siyang nagbibigay ng buhay sa akin, kaya ako nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Ay siya rin tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, para ipahayag na siya lang, ang nag-iisang Diyos, at amang espiritual, na siyang ama ni Jesus na nagsugo kay Jesus. Yung katawan ni Jesus, templo rin yun ng banal na spirito. At si Jesus ay nagsasalita rin patungkol sa spirito ng Espiritu Santo. Ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At ang tao ay hindi nabubuhay dahil tinapay lamang. Sinabi ni Jesus na ating parangalan ang Diyos sa ating katawan. Dahil tayong mga tao, kapag wala ng Espiritu ang ating katawan, mamamatay na tayo at hindi na tayo iiral pa dito sa mundo dahil ang ating katawan, nagmula yan sa alabok na muli yung babalik sa alabok. Pero yung ating kaluluwa, yan yung babalik sa spirito para humarap sa paghukom.
At ang maghuhukom sa ating kaluluwa ay hindi si Jesus, kundi mismo ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, kasi ang Espiritu Santo may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao at hindi si Jesus. Maging yung katawan ni Jesus ay templo rin ng banal na Espiritu. At ang nagbibigay din ng buhay kay Jesus nung si Jesus ay narito pa sa lupa ay mismo ang banal na Espiritu na nasa katawan ni Jesus. Kaya sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. At sinabi rin ni Jesus na hindi ako ang nagpapagaling ng may sakit at bumubuhay ng patay. Nung si Jesus ay ipinapako at ipinapatay ng mga pare sa krus, dahil sagradong tahanan ng banal na Espiritu ang katawan ni Jesus, na siyang sinira ng mga pare na silang mga bulahang propeta at mga antikristo, nung sinabi ni Jesus na sa ikatlong araw na siya ay mabubuhay na mag-uli, ang tumulong kay Jesus para siya ay mabuhay na mag-uli ay mismo ang banal na Espiritu na parati niyang kasama. Dahil yung katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos na lumikha kay Jesus sa sinapupunan ni Birheng Maria. Ay siya ring iisang Espiritu na nagbibigay ng buhay sa akin, na parati kong kasama, na lumikha sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Kaya ako'y nabuhay at umiral dito sa mundo. At tinawag ako ng banal na Espiritu para magpahayag ng katotohanan. At katulad ng sinabi ni Jesus, there is power once you receive the Holy Spirit. Honestly, ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. Ang siyang Alpha at Omega ay naririto sa ating mundo dahil siya yung umiiral na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. At alam ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, kung sino yung kanyang mga tupa na nasa panig niya at ni Jesus na nakikinig ang kanyang mga salita. Dahil sinabi rin ni Jesus na yung kanyang mga salita ay hindi nagmula sa kanya kundi sa amang nasa sa kanya. Ang katawan ni Jesus, templo yan ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo. At ang banal na Espiritu ay ang totoong ama ni Jesus na nagsugo sa kanya ay ang nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. At bilang patotoo, at ibahagi ko sa inyong katotohanan, ang kasaysayan, yan yung salamin ng nakaraan. At kung magbabalik tanaw ka sa kasaysayan, makikita mo ang katotohanan kung bakit ang ating bansa ay namuhay sa kahirapan at kadiliman. Una sa lahat, ang ating bansa ay puspos ng liwanag, ng kalayaan, ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng bunga ng banal na Espiritu. Dahil ang bunga ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, ay puspos ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kalayaan, ng kasiyahan. At hindi mo aari ng hindi mo pag-aari. Sa kasaysayan ng ating bansa, dahil naging sentro ng pangkalakalan na pandaigdigan ng ating bansa, yung mga tag-ibang nasyon ang nagdala ng relihiyon sa ating bansa. Unang dumating na relihiyon sa ating bansa na ipinakilala ng mga mangangalakal ay ang relihiyon ng Islam. Then sa paglipas ng panahon, napadpad itong si Ferdinand Magellan na isang utusan ng hari ng Espanya, na siya namang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Ito yung sinasabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng aking pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At makikilala nyo sila base sa kanilang mga gawa. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng demonyong si Satanas na sumasamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At ang mga pari ang kinikilala at iniidolo nilang father na silang mga amang espiritual. Pero ang katotohanan, ang Espiritu Santo lang na nasa katawan nating mga tao ay ang siyang nag-iisang amang espiritual at Diyos na siyang ama ng ating kaluluwa, hindi ang mga pari ng Romano-Katoliko.
Ang mga pari ay mga bula, ang propeta at mga kampo ng kadiliman. Kaya yung ating bansa ay namuhay sa kadiliman dahil sinakop ng mga Espanyol. At yung hari ng Espanya na si Philip II, kung magsasaliksik kayo, ay siya yung protektor ng relihiyon ng Romano Katoliko. At dahil sinakop nga tayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II, yung pangalang Maharlika, binurayan ng mga Espanyol at pinalitan nila ng pangalang Pilipinas na isinunod doon sa pangalan ng Judas na hari na si Philip II. Kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. And then sa paglipas ng panahon, naglaban ang Amerika at ang Espanya. Dahil ugali din ng Amerika ang mga amkam ng hindi nila lupa. Ariin nila ang hindi nila pag-aari. So nung naglaban ang Amerika at ang Espanya, napagkasunduan ito sa Paris, nasasabi ito sa Treaty of Paris. Ito, alam talaga ito ni Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong marami rin niyang alam patungkol sa history ng ating bansa. Kaya hindi niyo siya kayang linlangin at lokohin. Nasasabi sa Treaty of Paris na ang maghahari sa ating bansa ay ang mga Amerikano. Kaya ipinagbenta ng mga Espanyol ang ating lupa, ang ating bansa, sa mga Amerikano, kung kaya tayo sinakop din ng mga Amerikano. Ito yung sinasabi sa Ephesians chapter 6, verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places. Honestly, si Tatay Digong, hindi siya tao lang na pinanganak sa laman. Siya ay espiritu, na espiritong mandirigma. Ang mission niya ay kalabanin yung mga kampo ng kadiliman. Na silang naghahasik din ng kaguluhan sa ating bansa. Honestly, ang mga Roman Catholic leaders ay mga bulaang propeta. Mga alagad sila ng demonyong si Satanas. Ang mission nila ay linlangin kayo na sumamba sa mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. At huwag kilalanin sa puso nyo na ang Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao ay ang siyang ating Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Dahil yung mga bagay na yan ay inukit lang ng kamay ng tao. At ang mga rebolto, wala silang buhay. Hindi nila kayang magpagaling at hindi nila kayang lumikha ng buhay dahil ang mga yan ay mga bagay lang, hindi sila espiritu. Ang banal na espiritu, ang Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin, ay ang Alpha at Omega. Siya yung simula at katapusan. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang banal na espiritu na nasa ating katawan ay siyang Diyos na makapangyarihan, na may pag-aari ng ating buhay, ang nagbibigay ng buhay sa atin, ang Alpha at Omega. Siya yung ama ni Jesus na nagsugo kay Jesus. Ang mga Amerikano at ang mga Roman Catholic leaders, honestly, ay mga kampo ng kadiliman. Na silang nanakop sa ating bansa, na sumikilos sa ating kalayaan at kapayapaan. Pinapaghirap ang pamumuhay sa atin. At itong mga Roman Catholic leaders at mga Amerikano, sila yung mga ipokrito na mga magnanakaw na inangkin ang ating lupa at ginawa nilang pag-aari at inalipin nila tayo. At itong mga ipokrito magpasa hanggang ngayon ay pakialamero sa politika sa ating bansa. Sila yung mga manipulator at dictator. Pero sa banal na spirito, sa Espiritu Santo, alam ng Espiritu Santo na yung mga Roman Catholic leaders at mga American leaders, sila yung mga kampo ng kadiliman na napadpad sa ating lupa, na nanakop sa ating bansa, na sumikil sa kalay at kapayapaan ng ating bansa at pinapaghirap ang mga tao sa atin, inalipin nila. Honestly, ang mga pare, hindi nyo sila dapat iduluhin. Yang relihiyon ng Romano Katoliko, wala yang idinulot na kabutihan sa ating bansa. Ang relihiyon ng Islam, wala ding idinulot na kabutihan sa ating bansa. Dahil ang bawat mga tao sa ating bansa, iisang lahi, ay naglaban-laban gawa ng mga relihiyon na yan.
At itong mga Amerikano, magpas hanggang ngayon pakialamero sa politika, maging ang mga Roman Catholic leaders. Pero hindi nila kayang itago ang katotohanan sa banal na spirito, sa Espiritu Santo, na siyang nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Jesus na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao, na siyang may pag-aari ng buhay dahil ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ay siyang espiritu ng katotohanan, espiritu ng hustisya at ng katarungan. Dito sa mundo, hindi ka dapat matakot mamatay. Dahil katulad nga ng sinabi ni Jesus, ang kaharian ko ay wala dito sa lupa kundi nasa langit. Si Jesus ay hindi tao lang na ipinanganak sa laman. Si Jesus ay espiritu na siyang bugtong na anak ng banal na espiritu na ipinanganak sa espiritu ng Espiritu Santo. Kaya si Jesus ay Diyos dahil ang espiritu ay Diyos. Si Jesus hindi mo na makikita dito sa lupa dahil yung kaharian naman ni Jesus ay wala dito sa mundo. Espiritu siya at ang kaharian niya ay nandun sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Ang banal na espiritu na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos Ama na lumikha kay Jesus sa sinapupunan ni Birheng Maria. Yan yung power ng Holy Spirit. Kaya sinabi ni Jesus, there is power once you receive the Holy Spirit. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. Ako bilang isang tao, hindi naman ako iira dito sa mundo kung hindi ang presensya ng Espiritu Santo nananahan sa katawan ko. Dahil ako alam ko na kapag wala ng Espiritu ang katawan ko, mamamatay na ako at hindi na ako iiral pa dito sa mundo. Kaya ako umiiral dito sa mundo ay dahil ang presensya ng Espiritu Santo ay binibigyan pa niya ako ng panahon para mabuhay dito sa mundo. Kasi siya yung may hawak ng buhay ko. Siya yung Alpha at Omega. Dito sa aklat na to, ipinahayag ko si Tatay Digong ay isang spiritual warrior. Ang kinakalaban niya ay yung mga kampo ng kadiliman, na silang mga nanakop sa ating bansa, na silang pakialamero sa politika. Honestly, narito na tayo sa uling panahon at hindi ito nakikita ng maraming tao dahil maraming mga tao patay ang kanilang buhay espiritual. Honestly, yung Papa ng Romano Katoliko, kung ano-anong mga pinagsasabi ngayon niya, nakikreate siya ng one world religion. Gusto ko ibahagi sa inyo ang katotohanan na yung katawan ng Papa ng Romano Katoliko ay templo rin yun ng banal na spirito. Ang Espiritu Santo rin ang may hawak ng buhay ng Judas na Papa ng Romano Katoliko. At yung Papa ng Romano Katoliko, sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nun, mamamatay yung Judas na yun. At wala yung kakayahan na iligtas ang kanyang sarili. Dahil yung puso ng Papa ng Romano Katoliko, ng mga pare, ay wala sa Espiritu Santo, wala kay Jesus, kundi nasa panig ng demonyong si Satanas na siyang nanlilinlang sa mga tao. Ang tinuturo sa Biblia, ang tinuro ni Jesus, ay parangalan mo ang Diyos sa iyong katawan. Ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Kung ikaw ay muling ipinanganak ang iyong kaluluwa sa Espiritu, makikilala mo kung sino ka. At kung sino ang Espiritu Santo sa buhay ni Jesus at kung bakit ka umiiral. Ay dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus ay siya ring isang Espiritu na nasa iyong katawan. At ang Espiritu Santo ang magbubuklod sa iyo kay Jesus para maging anak ng Diyos. Na maging kaisa ni Jesus na ang kinikilala lang na amang espiritual ay ang Espiritu Santo na nasa ating katawan. Honestly, ang banal na spirito ay hindi kayang linlangin ng sino mang tao dito sa mundo. Ang Papa ng Romano Katoliko na si Pope Francis, yan na yung pinakahuling Papa. At yung mga pare, honestly, yung sinasabi ni Jesus patungkol sa the parable of the weeds, nung nagtanim ang Panginoon ng kabutihan sa kanyang lupa, puros mabubuti lang. Dumating yung demonyo na siya naman naghasik ng masasamang damo. Ang mga Roman Catholic leaders at ang mga American leaders na napadpad sa ating bansa noon, yung mga Amerikano, na silang nanakop sa ating bansa ay silang masasamang damo na siyang ipinahayag sa akin ng banal na spirito. At si Tatay Digong, ang siyang kanyang isang spiritual warrior na ginawa niya ding pinuno sa ating bansa.
para pangalagaan yung kaluluwa ng mga tao. Kaya si Tatay Digong, galit yan sa drugs kasi gawa ng drugs maraming nagiging zombie. Nawawala sila sa katinuan. Sarili nilang pamilya, kanilang ginagawa ng kasamaan. Merong mga anak, ginagahasan ng kanilang ama o kaya ng kanyang lolo, tas pinapatay nila. Ang bawat katawan ng tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At kapag hinalay mo ang katawan at kaluluwa ng iyong kapwa, dahil uhaw ka sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan, mamamatay ka. Dahil yung kaluluwa ng kapwa mo, yun yung dugo at buhay na tinanggap niya ng iyong kapwa sa Diyos. Dahil ang kaluluwa ay espiritu yan. Yan yung totoong kawangis ng Diyos na siyang babalik sa spirito para humarap sa paghuhukom. Yung mga hudas dito sa mundo na gumagawa ng katarantaduhan sa politika sa ating bansa, alam ko na yung mga demonyo dyan sa parte ngayon ni Bongbong, to kasing si Bongbong Marcos, ang puso niyan ay nasa halimaw na si Satanas, nasa panig ng demonyo si Satanas. Uto-uto yan ni Juan Ponce Enrile na naghuda sa kanyang ama. Honestly, ang naghuda sa kanyang ama na si Fidel Valdez Ramos at si Juan Ponce Enrile, pumanig yan sa mga pare doon kay Cardinal Sin para patalsikin ang mismo ang kanyang ama at ang kanilang angkan sa sarili nating bansa. Pero itong hunghang na anak ni dating late President Ferdinand Marcos, inutil talaga yan. Wala talaga yung alam sa pumumuno, katulad nga ng sinabi ng kanyang ama, si dating late President Ferdinand Marcos. Anong alam mo sa pakikibaka sa pamumuno? Wala ka namang alam kundi party-party. Yan ang alam ni Bongbong Marcos. Ang magliwaliw at yung maglustay. Itong si Bongbong Marcos, inidulo pa niya na maging Chief Legal Counsel yung hudas na si Juan Ponce Enrile na tumuklaw sa kanyang ama, na pumanig sa mga Amerikano at sa mga pari ng Romano Katoliko. Pinagkaisahan ang kanyang ama ng mga Roman Catholic leaders at ng American leaders para pabagsakin sa kanyang posisyon at ipalit ang isang impakta na si Cory Aquino na wala namang alam sa pamumuno. Dahil itong si Cory Aquino ay isa ring puppet ng mga demonyo na silang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Puppet siya ng mga Roman Catholic leaders at ng mga Amerikano. So yung ating bansa namuhay sa kadiliman dahil pag ang Pangulo ay tanga, inutil, at walang alam sa buhay espiritual, paano magpahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa, mamahalin niya ang kanyang sarili at ang pera. Magiging uto-uto yan ng mga tao na nasa paligid niya. Ganyan din ang nangyayari ngayon kay Bongbong Marcos. Honestly, si Bongbong Marcos, siya na rin yung pinakahuling masamang pangulo, na korap na pangulo. Dahil sa pagbalik ni Tatay Digong o ng sinumang Duterte, kapag si Tatay Digong ang sinunod mo, nasa tamang landas ang kaluluwa mo. Pero pag lumiko ka, tulad ni Sarah, lumiko siya, sinalungat niya ang kanyang ama, anong nangyari ngayon sa'yo? Napahama ka ngayon. Dinidiin ngayon yung pangalan mo. Sinisira ngayon ang pangalan mo. Dahil ang ama mo, honestly, si Tatay Digong, ay naglalakbay sa spirito at katotohanan. Kinakalaban niya yung mga halimaw na silang mga kampo ng kadiliman. Makikita mo siguro ngayon, yung katawan ni Tatay Digong weak. Kasi ang ating katawan naman talaga, tatanda yan at lilipas tayo dito sa mundo. Minsan niya kahit bata pa, binabawi na ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan natin, kaya tayo namamatay ang mga tao. Pero si Tatay Digong, hanggat nag-i-exist pa siya dito sa mundo, binibigyan pa siya ng panahon ng Holy Spirit. Ang mahina lang yung kanyang katawan, pero ang kanyang puso't isipan, ang espiritu niya, palaban pa rin. Si Tatay Digong is a spiritual warrior.
You might see na mahina yung kanyang katawan, pero yung kaluluwa niya, yung espiritu niya, is empowered and enlightened by the power of the Holy Spirit that is in his body. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng lakas at kalakasan sa kanya. Ang Espiritu Santo rin ang nagbibigay ng lakas at kalakasan sa akin para magsalita at para magpahayag ng katotohanan. Ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na dapat sambahin ng mga tao. Kung gusto niyong maligtas ang inyong kaluluwa. Honestly, si Tatay Digong gusto niyang ibalik ang pangalang Maharlika, maging si dating late President Ferdinand Marcos. Ito talagang sinabi to ni Tatay Digong. Tama talaga si Marcos, meaning si dating late President Ferdinand Marcos, yung senior, yung ama ni Bongbong, nang sinabi nito na dapat nang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga nasyon na nanakop sa atin. Kasi yung mga nasyon na nanakop sa atin, sila yung mga kampo ng kadiliman na naghari-harian at inalipin ang mga tao sa ating bansa. Yan yung katotohanan. At nasasaad din sa banal na kasulatan, if you know the truth will set you free. Ang mga Amerikano, ang Roman Catholic leaders na napadpad sa ating bansa, ang mga Espanyol, ay silang mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas na napadpad sa ating bansa, sa ating lupa. At ang ating lupa, honestly, ay ang lupang hinirang ng banal na spirito, ng Espiritu Santo. Si Tatay Digong gusto rin niyang ibalik ang pangalan Maharlika para makalaya na tayo. Pero dahil bilang isang tinawag ng banal na spirito, ng Espiritu Santo na magpahayag ng katotohanan, mismo ang banal na Espiritu Santo rin ang magpapahayag ng katotohanan at ang banal na Espiritu rin ang siyang magbabalik ng pangalang Maharlika. Ibabalik ulit niyan. Dahil yung Maharlika ay ang lupa niyang hinirang, hindi Pilipinas ang totoong pangalan ng ating bansa. Yung Pilipinas, nanggaling yan sa Judas na hari ng Espanya na siyang protektor ng Romano Katoliko na nanakop sa ating bansa. Binura ng mga Espanyol ang pangalang Maharlika at pinalitan ng Pilipinas dahil iniidolo nila ang kanilang haring Judas na si Philip II. Pero si Philip II, matagal nang lumisan dito sa mundo dahil yung katawan ng Judas na yun, templo rin ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo rin ang may pag-aari ng buhay na yun. Noong Judas na hari ng Espanya na siyang protektor ng relihiyon ng Romano Katoliko. Honestly, yung mga Judas tulad niyang si Philip II, ang kaluluwa niyan nasa impyerno. Yung mga pare, mga papa, ang kaluluwa niyo nasa impyerno. Pag ang mga pare at mga papa namatayan, dahil hindi naman nila itinuro yung katotohanan, hindi nila pinakilala ng Espiritu Santo ang totoong Holy Father dahil yung mga pare, iniidol nila na ang Holy Father nila yung Papa ng Romano Katoliko, hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo dahil mga hunghang kayo, mga Judas kayo na lumalapastangan sa Kanya. So, ang kaluluwa nyo, wala sa panig ng banal na Espiritu. Kundi nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamatas at nagmamayabang sa banal na Espiritu. Kayo yung mga pare, yung mga papa, pag namatay kayo, ang kaluluwa nyo, walang puwang sa langit. Dahil hindi nyo itinuro ang katotohanan. Kaya maraming mga pare, mga bulaang propeta, ang nasa impyerno, ang kaluluwa. Honestly, yung si Fidel Valdez Ramos, dalang katawan niya, templo ng Espiritu Santo. Wala naman siyang itatago sa banal na spirito, yang si Fidel Valdez Ramos. Dahil lahat ng kahayupan ni Fidel Valdez Ramos na ginawa kay dating late President Ferdinand Marcos, na hinaghudas siya sa kanyang mismong pinsan, alam lahat yan ng Holy Spirit. Maging ang katawan ni dating late President Ferdinand Marcos ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang katawan ng lahat ng tao ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, yang siyang umiiral at Diyos na hindi nakikita ng mata, ay ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay narito sa ating mundo. Kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay ang siyang pinakamakapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at lupa ay ang may pag-aari ng sanlibutan. Hindi yung Judas ding bula ang propeta na si Kibuloy. Si Kibuloy, isa ring sinungaling,
hunghang na nagmamatas at nagmamayabang sa banal na spirito. Yung Judas sa Sikibuloy, pag yan, binawi na ng Holy Spirit yung kaluluwa sa katawan niya, mamamatay ang hunghang na yan sa kanyang kataas kayabangan na inari niya, ang hindi niya pag-aari at inangkin niya, ang hindi niya gawa tulad ng kaluluwa ng tao. Sinabi niya ng Judas sa Sikibuloy na pag-aari daw niya ang kaluluwa ng tao at ang sanlibutan. Ang may pag-aari lang ng katawan at kaluluwa ng tao ay ang Espiritu Santo na nanaan sa katawan nating mga tao. Ang Espiritu Santo rin ang may pag-aari ng sanlibutan. Ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ang ating mundo ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita ay nagmula sa Espiritu Santo. Ang mga salita ni Jesus ay nagmula sa Espiritu Santo. Ang mga aral na sinasabi ko sa inyo, na binabahagi ko sa inyo, ay nagmula rin sa Espiritu Santo na nanan sa aking katawan na siyang parati kong kasama na nagbibigay ng buhay sa akin. Honestly, dito sa aklat na to, kasi ang nilalaman naman ng aklat na to ay patungkol lahat sa salita ng Diyos. Kung babasahin mo to, itong aklat na to, kind of 90% is more on Bible verses na binigyan ko ng mga paliwanag sa tulong ng banal na spirito na siyang Diyos na nananaan sa katawan ko na siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to. Ang Espiritu Santo ay nagbigay sa akin ng kaliwanagan at ng karunungan para magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na siya lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Dahil bawat katawan nating mga tao ay kanyang sagradong tahanan. At maraming mga tao dito sa mundo ang tumalikod sa banal na spirito at mas inibig ang kanilang mga sarili at ang pera. Tulad ni Kibuloy, yung relihiyon niya, hindi iyan totally nagpupuri sa Diyos, sa demonyong si Satanas. Dahil ang relihiyon ni Kibuloy, negosyo niya yan, ginawa niyang negosyo, ang salita ng Diyos, ginamit ang pangalan ng Diyos para manlilang ng tao, para kumita ng pera. Pera ang sinasamba ni Kibuloy. Sinabi nga ni Jesus, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon, may pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Itong si Kibuloy, inidulo niya ang sarili niya, tinataas niya ang sarili niya. Mas iniibig niya ang sarili niya at ang pera. Pero ngayon na siya ay nasa pagsubok, bumahag yung buntot ni Kibuloy. Kasi alam niya na siya ay may pag-asang bawian ng buhay. Dahil sa kanyang mga kaso na ipinaparatang sa kanya. Pero honestly, si Kibuloy ay isang bulaang propeta rin. Honestly, si Tatay Digong, kung magbibigay ka ng tiwala, magtitiwala ka, mas mabuting magtiwala ka kay Tatay Digong dahil mas pangangalagaan ka niya. Kaysa sa Papa ng Romano Katoliko na isang impostor at Judas na feeling ng gunggong siya ay banal. Honestly, yung Papa ng Romano Katoliko, hindi yun banal. Ang mga pare, hindi yan mga banal. At nasasaad din sa banal na kasulatan, sa Matthew chapter 23 verse 9, huwag niyong tatawagin ng sino mang tao dito sa lupa na inyong ama. Ibig sabihin, amang espiritual. Sapagkat iisa lang ang inyong ama at yun ay ang amang nasa langit. Ang Holy Spirit lang ang amang espiritual na dapat mong kilalanin na siyang iyong Diyos at Ama na nagbibigay ng buhay sa iyo, na siyang amang espiritual ng iyong kaluluwa. Hindi ang mga pare, hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng demonyong si Satanas. Hindi maliligtas ng mga pare ng Papa ng Romano Katoliko ang kaluluwa nyo sa impyerno, bagkus sila yung manghihikayat sa inyo na kalabanin nyo ang banal na spirito, ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng inyong katawan at kaluluwa, para ang kaluluwa nyo ay mapasama sa kanila na doon pumunta sa impyerno. Ang mga pare ay mga bulaang propeta, mga antikristo
na lumalapastangan sa Espiritu Santo na nagtataas ng kanilang sarili para iduluhin na sila yung tawaging Father dito sa lupa na silang amang espiritual. Pero hindi kayo matutulungan ng mga pare. Maging ang mga pare, hindi nila kayang asalba ang kanilang kaluluwa sa galit ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo rin ang may pag-aari ng kanilang buhay. Ang siyang lumikha rin sa kanila. Bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus ang nagbibigay ng buhay sa tao. At tanging si Jesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para yung kaluluwa mo ay muling ipanganak sa Espiritu at maging anak ng banal na Espiritu na maging kaisa ni Jesus sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos na ang Espiritu Santo lang ang kinikilala na amang espiritual at Diyos, Ama, na nagbibigay ng buhay sa tao. This is the gospel of God. All human bodies are temples of the Holy Spirit, and the Holy Spirit is the omnipotent, omnipresent, omniscient living God, eternal Father, spiritual Father, that's giving life to every creation of God. We are only the creation of the Holy Spirit, and the Holy Spirit that's indwelling in human's body is the creator of the life of every humans. And the Holy Spirit is the Almighty Father, the Lord of hosts, that's giving life to humans is not mocked. Many people have turned against the Holy Spirit, and now the Holy Spirit has called me to speak on His behalf, to exalt His name in the whole world, that He is the only one God and Holy Father, that we humans should humble ourselves to honor Him with our body, mind, heart, and soul as our Creator and Heavenly Father, to become one body and one spirit with Jesus Christ. Rodrigo Duterte is a spiritual warrior and a hero because he is the soldier of God, a spiritual warrior of God, empowered by the presence of the Holy Spirit. Si Tatay Digong, mawala man siya dito sa mundo, ang kanyang kaluluwa ay nasa panig ng banal na Espiritu ng Espiritu Santo. Sapagkat marami siya ng mga hinikayat na mga tao na tumalikod sa paggawa ng masama at mamuhay na may pagkapahalaga sa kanilang kaluluwa. Honestly, maraming mga tao na dati ay mga nagdodroga. Nung si Tatay Digong ang naging Pangulo, nawala ang droga. Kung hindi na completely nawala, pero maraming mga taong natakot na mamatay. Kaya umunti yung mga nagdodroga. Pero nung tumayo na tong si Bongbong Marcos na bangag, na Judas, na nasa panig ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo, dumami na naman ang krimen at lumaganap na naman ang droga. Honestly, yung si Bongbong Marcos, pag namatay ang Judas na yan, binawi ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan niyan. Ang kaluluwa niya, doon ang punta niya sa impyerno kasama ni Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino. Yang si Leni Robredo, kasama yan. Kasi si Leni Robredo, puppet yan ng Amerika at ng Roman Catholic leaders na silang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Lahat ng dilawan, kayong mga Judas, ang kaluluwa nyo ay nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamatas at nagmamayabang sa banal na Espiritu. Kayo yung mga masasamang damo, kayo yung mga kambing nasa panig ng demonyong si Satanas. Si Tatay Digong, totoo siyang tao. Totoo siyang nagsisilbi sa Diyos na may pagkapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Kaya ayaw niya ng droga. Dahil ang droga, marami yung pamilya, nasisira ang pamilya gawa ng droga. At yung patungkol sa EGK, naririto din. Para patotoo, ipakita ko sa inyo dito na may patungkol sa EGK na
pinahayag ko na walang EGK sa ating bansa. Yung extrajudicial killing na yan, honestly, gawa-gawaan yan ng mga kalaban ni Tatay Digong, ng mga Roman Catholic leaders at ng mga Amerikano at ng mga Dilawan, para lang hilahing pababa ang pangalan ni Tatay Digong para wasakin. Pero hindi mo kayang sirain at wasakin ang kaluluwa ng isang tao na naglalakbay sa spirito at katotohanan. Dahil ang banal na spirito ay nananahan sa katawan ng taong yun at ang banal na spirito ang magpuprotekta sa kanya. Wasakin man ng tao ang kanyang pangalan, pero ang kanyang kaluluwa mananatili ang malinis. Dahil ang banal na spirito ang magpapabanal sa kanya, na ang kanyang kaluluwa ay maglakbay sa spirito at katotohanan. Kaya si Tatay Digong, lumisan man dito sa mundo, hindi siya matatakot dahil kanya sinabi nga niya hindi siya natatakot kahit pumunta siya ng impyerno. Basta yung buhay ng kanyang kapwa, mabigay niya ng maayos. Si Tatay Digong is a spiritual warrior, a man with faith, who will never bow down to the hypocrites and to the evil forces with the rulers of the darkness in this world. Honestly, ang mga Roman Catholic leaders at ang mga American leaders na nanakop sa ating bansa ay silang mga kampo ng kadiliman at yun yung kalaban ni Tatay Digong. Yun ding mga Judas na yun ang kalaban dati ni dating late President Ferdinand Marcos na napabagsak kay dating late President Ferdinand Marcos at nagpatalsik sa kanya sa sarili nating bayan. Ako, hindi ako nagsasalita patungkol sa sarili ko. Nagsasalita ako patungkol sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang naghuhukom. Pinaghihiwalay ng banal na Espiritu kung sino yung mga kanyang tupa na sa panig niya at kung sino yung mga demonyo na sa panig ng demonyo si Satanas. Ang mga pari ay mga bulaang propeta. Mga kampon kayong lahat ng kadiliman. Kayong mga antikristo na sumasamba sa mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan at hindi nyo kinikilala ang Espiritu Santo na nasa katawan nyo yung inyong Diyos Ama na may pag-aari ng inyong buhay. Mga antikristo kayong lahat. At tulad nga na nasasaad doon sa Parable of the Weeds, yung mga masasamang damo, yung nanapadpad, na naghasik ng kaguluhan sa ating bansa, sinabi ni Jesus na iuutos ng Panginoon, ang Holy Spirit ang mag-uutos sa kanyang mga anghel. Ang mga anghel, yung mga tao ring naririto dito sa mundo, na silang naglalakbay sa spirito at katotohanan, ang mga anghel ng Diyos dito sa lupa, na siyang uutusan ng banal na spirito dahil yung katawan ng bawat tao, templo ng Espiritu Santo So, ang mga tao na naglalakbay sa Espiritu katotohanan, nasa panig yan ng banal na Espiritu. Pero yung mga tao na naglalakbay sa kasinungalingan, na ginagamit ang pangalan ng Diyos sa kasinungalingan para iangat ang kanilang sarili at kumita ng pera, sila yung mga bibigkisin para sunugin. Dahil hindi sila nararapat maghari at manahan sa lupang hinirang ng Diyos. Ang bansang Pilipinas na ibinaon sa limot, bansang Maharlika, ang pangalang Maharlika na binura ng mga Espanyol na ibinaon sa limot, pilit ibinabaon sa limot ng mga Judas, ng mga Roman Catholic leaders. Honestly, muli yung ibabalik ang pangalan na yan. Muling maboborn again ang pangalan ng ating bansa. Muling ibabalik ang pangalang Maharlika. And then this is the end. Ang Holy Spirit lang ang nag-iisang amang espiritual. Ang sino mang tumalikod, lumapastangan, at magmataas sa banal na spirito, tatandaan nyo, templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo. Ang may hawak ng buhay nyo ay hindi ang sarili nyo, kundi ang Espiritu Santo. At wala kayong itatago sa Espiritu Santo. At kapag babawiin na ng Holy Spirit ang kaluluwa na siyang buhay na pinahiram sa inyo, hindi nyo kayang pigilan ang Espiritu Santo na siyang Alpha at Omega, na siyang Diyos na lumikha sa inyo. Ang Espiritu Santo ang itinataas ko, ang pangalan na nag-iisang banal na dapat sambahin, purihin, parangalan at ibigin ng higit sa lahat para maging kaisa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos. Narito ang Diyos sa ating mundo at ang banal na Espiritu ay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay nananahan sa ating katawan.
yung sinasabi ni Jesus na patungkol sa mga magaganap sa huling panahon. Ito yung sinabi ni Jesus na sa huling panahon, magkakaroon daw ng labanan ng mga bawat nasyon at bawat kaharian. Honestly, dito sa mundo natin ngayon, yung sinasabing kaharian, kaharian yun ng kadiliman at kaharian ng liwanag. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos ng liwanag at ang demonyong si Satanas ay ang Diyos ng kadiliman, ng kasinungalingan. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos ng liwanag at ng katotohanan. Naglalaban dito sa ating mundo ay mga espiritu ng katotohanan at espiritu ng kasinungalingan. Yung mga pare, mga sinungaling ang mga yan, mga bulaang propeta. So sila yung nasa panig ng demonyong si Satanas. Yung mga Amerikano na ang sinasamba naman talaga nila, hindi din naman ang banal na spirito. Kasi doon sa pera nila, kung titingnan yung pera ng Amerika, sa likod niyan, nasusulat, sa pera ng dolyar nila, in God we trust. Sinabi nga ni Jesus, hindi ka pwede magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipili na itatangi ka. Hindi ka pwede magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Ang sinasamba ng mga Amerikano, yung dolyar nila, hindi ang Espiritu Santo. Kaya yung bansang yan, yung Amerika, gugunawin din niya ng Holy Spirit eh. Bibigyan niya ng maraming mga natural disaster din niya sa bansa na yan. At ang Amerika din, ang magaling manlilang, ang dila ng Amerika, ay dila ng ahas. Magaling siyang manlilang ng ibang mga leader dito sa mundo para paglaban-labanin ang mga bawat nasyon. Ang Russia at ang Ukraine, kaya naglaban yan, gawa ng pag-uudyok ng Amerika. Ang ginawa ng Amerika, dahil duwag yung Amerika, ang mga European nation, European country, ay hinikayat niyang maging allies niya para lumakas ang puwersa ng Amerika. Pero ito yung katotohanan nangyayari na. Ang Amerika, ang siyang pinaka walang yang nasyon na nanakop sa mga bawat bansa ng unang panahon, nung World War I at World War II. At nung World War II, pagkatapos ng World War II, ang naging pangulo na ay si dating late President Ferdinand Marcos, na naging pangulo na siya, sumagana ang pamumuhay natin. Pero yung Judas na matanda, na siyang global manipulator at dictator pagdating sa politika at sa pagdating sa ekonomiya. Yung Judas na matanda na si George Soros, yun yung kasang pinakademonyo rin, pinakademonyong tao dito sa mundo, si George Soros. Pinapangalanan kita, George Soros, dahil ikaw, templo ng Holy Spirit ang katawan mo, at ang Holy Spirit ang nagbigay sa akin ng karunungan, ang puso mo wala sa Kanya. Demonyo ka. Sa oras na bawiin din ng Holy Spirit ang kaluluwa mo, bubulusok ang kaluluwa mo sa impyerno, dahil wala kang itinanim na kabutihan dito sa mundo, kundi kaguluhan. Sakim ka sa power, sakim ka sa pera. Putang ina mo kang matanda ka. Maniningil ng pautang sa iyo ang Holy Spirit. At kapag siningil ka, doon ka magbabayad sa impyerno. Doon sa impyerno napupunta ang kaluluwa ng mga taong Judas na nasa panig ng demonyong si Satanas, na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito. Ako hindi ako natatakot sa kahit sino mang tao dito sa mundo. Dahil alam ko ang katawan nyo ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo, yung may hawak din ng buhay nyo. Ang may hawak ng buhay ko ay ang banal na Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo nagbibigay sa akin ng kalakasan at ng katapangan para magpahayag ng katotohanan, para ipahayag sa buong mundo ang Ebanghelyo na siya lang ang nag-iisang Diyos, ang kataas-taasang Diyos, na dapat parangalan, ibigin at sambahin, sapagkat bawat katawan ng tao ay templo niya. At narito na tayo sa huling panahon. Yung sinasabi ni Jesus na huwag kang mabahala kung anong mangyayari sa huling panahon. Tulad nga sinasabi nga niya, magkakaroon ng labanan ng bawat nasyon, magkakaroon ng labanan ang bawat kaharian,
Sinabi din niya na magkakaroon ng mga lindol, taggutom, mga peste. Honestly, yung COVID-19, unang parusa na yan ng Holy Spirit sa mga tao. Marami ng kaluluwa ang binawi ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo sa mga tao. Kaya yung mga tao namatay na. Milyong katawang namatay nung naghasik ng peste ang Panginoon. Maraming mga taong nangamatay gawa ng COVID-19. Parusa yan ng Espiritu Santo. Ako, tagapagsalita lang ng Espiritu Santo. Dahil yung aking katawan, templo ng Espiritu Santo. Ako, hindi nabubuhay para sa sarili ko lang. Ang Espiritu Santo nagbibigay ng buhay sa akin. Ayang siyang Diyos na aking sinasamba at pinaglilingkuran. Siya yung itinataas ko na aking Diyos at amang espiritual, na parati kong kasama na nagbibigay ng buhay sa akin. Kaya sinabi ni Jesus, there is power once you receive the Holy Spirit. Tinanggap ko ang Espiritu Santo kay Jesus dahil yung mga salita ni Jesus ang nagbigay sa akin ng kaliwanagan para magkaroon ako ng komunikasyon sa Espiritu Santo na siya palang may gawa ng buhay ko. Honestly, si Jesus lang talaga ang daan, buhay at katotohanan para magkaroon ka ng komunikasyon sa totoong amang espiritual ng iyong kaluluwa. Para makilala mo kung sino ka ba talaga at bakit ka nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Para makita mo rin ang katotohanan ng Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria, na siyang bumuo kay Jesus sa sinapupunan ni Birheng Maria, ay siya ring isang espiritu na nasa katawan ng iyong magulang, na siyang pinag-isa ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo ang iyong mga magulang dito sa mundo para mabuo ka sa sinapupunan ng iyong ina. Kaya ako nabuhay at tumira dito sa mundo ay dahil pinag-isang katawan ng Espiritu Santo ang katawan ng aking ama at ina. At dahil sa pagmamahalan ng aking ama at ina, nabuo ako sa sinapupunan ng aking ina. Kaya ako umiral at sinilang dito sa mundo. At itong pinahayag din sa akin ng banal na Espiritu, na pinili kita na anak na babae dito sa mundo para maging tagapagsalita niya ng Espiritu Santo. Pinili ako ng banal na Espiritu dito sa mundo para maging propeta sa buong nasyon. Para ipakilala ng Espiritu Santo lang na sa ating katawan ang ating Diyos Ama na lumikha sa atin ang dapat lang nating sambahin, ibigin, paglingkuran at papurihan dahil siyang may hawak ng ating buhay. Ito yung ebanghelyo ng Diyos. Yung mga tao na mananatiling mapagmataas at mayabang, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan, ang Espiritu Santo ang may gawa ng kanilang buhay. Pilit pa rin nilang pinili nilang mamuhay sa kadiliman. Talaga sinasabi ko sa inyo, sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, mamamatay kayo, yung kaluluwa nyo, babalik yun sa Espiritu. At ang ating kaluluwa ang siyang huhukuman base sa ating mga gawa at pananampalataya. At kung dito sa lupa, hindi mo sinamba ang Espiritu Santo, na siyang iyong Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo, na siyang amang espiritual ng iyong kaluluwa, doon sa kabilang buhay, kapag hinukuman ka na, huwag kang umasa na kikilalanin ka ng banal na Espiritu na anak niya. Dahil hindi ka niya kikilalanin. At hindi ka rin niya patatawarin. So yung mga kaluluwang suwail na kumakalaban at lumalapastangan sa Espiritu Santo, honestly, wala kayong puwang sa langit. Dito sa mundo natin, marami ding mga bakla at tomboy ang nagmamataas. Hindi nila tinatanggap kung papaano sila nilikha ng banal na Espiritu. Namuhay sila sa kasinungaling at pagkukunwari. Binaboy nila yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siya ring pansamantalang tahanan ng kanilang kaluluwa sa mga kamundo at kalaswan. Honestly, yung mga bakla at tomboy, wala rin kayong puwang sa langit. Kaya yung mga bakla at tomboy, mamuhay kayo sa katotohanan, huwag sa kasinungaling at pagkukunwari. Kung gusto nyong patawarin kayo ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo, para kung lumisan kayo, ang inyong kaluluwa ay maging handa. Ang layunin at mission ko ay magpahayag ng katotohanan at hulihin ang bawat kaluluwa na sumunod sa yapak ni Kristo, ni Jesus, na kilalanin ang Espiritu Santo sa ating katawan na siyang ating Diyos at amang espiritual ng ating kaluluwa. Para maging kaisa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos at para ang kasalanan ay malupig. At kapag nalupig na ang kasalanan, eto na yung katapusan.
Ang maghahari na ngayon sa mundo ay ang Espiritu Santo. Si Tatay Digong ay isang spiritual warrior and a hero in our days. Sa ating panahon, in millennium time. Nasa millennial time na tayo. At ang labanan na dito sa mundo is Armageddon. Yung mga pare, honestly, mga bula ang propeta kayong lahat at mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi nyo kayang linlangin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng inyong katawan. Pag namatay na kayo, tapos na ang inyong kataas at kayabangan sa banal na Espiritu at maniningil ng pautang ang Espiritu Santo sa inyo. Kapag kaluluwa na kayo. Pag hinukuman na yung kaluluwa dahil hindi nyo tinuro ang katotohanan, lumisan ka na hindi ka nagsisit, hindi ka nagbalik loob sa Espiritu Santo, ang kaluluwa mo ay sa impyerno pupunta. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!